Sa mundong ito, ang mga tao ay maaaring magkaroon ng kakaibang kakayahan sa pamamagitan ng pagkain ng prutas mula sa puno ng kasanayan, kaya kung sinuwerte ka ay maaari kang maging isang firebender o baka maging isang sword saint pa, pero pagdating kay Light ang nakuha niya lang ay ang pagiging isang nothing master. Noong araw na nakatakda nilang makuha ang kanilang mga kakayahan at papunta sina Light at ang kanyang kababatang si Lena sa simbahan para simulan ang seremonya, habang naglalakad ay masigla nilang pinag-uusapan ang mga kakayahang nais nilang makuha. Matagal ng pangarap ni Light na maging isang adventurer kaya't masaya na siya basta't makakuha siya ng kahit anong kakayahang may kinalaman sa pakikipaglaban, samantala si Lena ay hindi ganoon kapinipili kung anong kakayahan ang makukuha niya, basta't makakasama niya lang si Light. Gayunpaman ay medyo kinakabahan si Lena dahil walang nakakaalam kung anong kakayahan ang makukuha nila hanggang sa makain ang prutas, pero kumpiyansa si Light na makakakuha sila pareho ng magagandang kakayahan, subalit ay alam na natin kung paano iyon nauwi para sa kanya. Nang pumasok sina Light at Lena sa simbahan noong araw na iyon at ipinaliwanag ng banal na madre kung paano gumagana ang mga prutas ng kasanayan, makakakuha ka ng kakayahan sa oras na kainin nila ang prutas at magagarantiya nitong magkakaroon sila ng trabaho sa kahit anong larangang may kaugnayan dito, lahat ito ng walang mabigat na utang. Sa eskwela ay pinayagan silang pumili ng kahit isa sa mga prutas upang makuha ang kanilang kakayahan ngunit may isang patakaran na kailangang sundin sa lahat ng pagkakataon, isa lamang ang prutas ng kasanayan na maaari mong kainin sa buong buhay nila at dahil kung susubukan nilang kumain ng pangalawang prutas, ito'y magdudulot ng lason. Maraming tao na ang namatay dahil sinubukan nilang kumain ng pangalawang prutas matapos hindi magustuhan ang kanilang nakuha na kakayahan, kaya't gusto ng banal na tagapagsalita na maging malinaw na ang pagkain ng higit sa isang prutas ay may 100% na tsansa ng pagkamatay. Nagulat siya nang marinig niya kung gaano kadelikado ang mga prutas ngunit tiniyak ng banal na tagapagsalita na basta't hindi siya kakain ng pangalawa at magiging ligtas siya, matapos ang babala ay sinabihan sila ng banal na tagapagsalita na pumili na ng kanilang prutas. Naunang lumapit siya ay kumuha siya ng kagat mula sa isa sa mga prutas at agad niyang naramdaman ang pagbabago sa kanyang katawan, isang nakakasilaw na liwanag ang lumitaw at biglang uminit ang katawan ni Lena, napagtanto ng banal na tagapagsalita na ito ang maalamat na sword saint skill na isang napakabihirang kakayahan na hindi niya inasahang makikita sa personal. Dahil dito, nakatakdang maging isa sa mga pinakadakilang adventurer sa bansa si Lena at tuwang-tuwa si Light para kay Lena, kaya binati niya ito sa kanyang kamangha-manghang kakayahan at ngayon ay siya naman ang susunod at doon ay lumapit siya sa altar at pumili ng sariling prutas, umaasang makakakuha siya ng isang disenteng kakayahan sa labanan upang makatulong kay Lena. Gayunpaman nang kagatin niya ang prutas at pumasok ang kakayahan sa kanyang katawan ay nalungkot siya nang marinig na ang nakuha niya ay isang insect master na kakayahan. Sinubukan ng banal na tagapagsalita na magbigay ng suporta ngunit malinaw na ang tanging laban na magagawa ni Light ay laban sa mga peste sa bukid. Wasak ang puso ni Light dahil tila nawasak na rin ang kanyang pangarap na maging isang adventurer, nagmakaawa siya kung pwede ba siyang muling kumain ng prutas ngunit malinaw ang sinabi ng banal na tagapagsalita tungkol sa 100% na tsansa ng pagkamatay, kaya't ayaw niya itong pahintulutan. Sinubukan ni Lena na aliwin si Light at sinasabing mananatili siya sa nayon at tutulong magtanim ng prutas dahil hindi mahalaga sa kanya kung ano ang ginagawa nila, basta magkasama sila ngunit hindi matanggap ng banal na tagapagsalita ang ganitong uri ng pagmamahalan at sakripisyo. Ang sword saint skill ni Lena ay isang bihirang biyaya na nangyayari lamang isang beses sa isang dekada. Hindi niya hahayaang masayang ang ganitong talento sa pagiging isang magsasaka at ipinilit ng banal na tagapagsalita na si Lena ay maging isang adventurer para sa ikabubuti ng bansa. Sa katunayan ay dadalhin niya si Lena sa royal capital kaagad upang masisimulan ang kanyang pagsasanay doon. Walang lakas ng loob si Lena na tanggihan ang kagustuhan ng banal na tagapagsalita kaya't napilitan siyang sumama. Ngunit bago siya umalis ay ipinangako niyang babalik siya para kay Light balang araw at lumipas ang 3 buwan mula sa mahalagang araw na iyon, at doon ay sinisikap ni Light na tanggapin ang kanyang sitwasyon sa pamamagitan ng pagsisikap bilang isang magsasaka. Ginagamit niya ang kanyang kakayahan upang mapalaki at mapaganda ang mga mani at kapag nahinog na ang mga ito ay ibinebenta niya ang mga ito sa bayan, hindi naman ganon kasama ang kanyang buhay basta't iniiwasan niyang isipin ang mga negatibong bagay. Habang papunta siya sa bayan upang magbenta ng mani at napansin niyang maliit ang mga ito kaya kakaunti lang ang bayad sa kanya,
Sa kanyang pag-uwi ay nakita niya ang isang poster na may balita tungkol kay Lena at sa loob lamang ng 3 buwan mula nang umalis siya sa Nayon, na-promote siya bilang isang S-rank adventurer at napakahusay ng kanyang ginagawa. Masaya si Light para kay Lena ngunit ang pag-alam kung gaano siya kaprogresibo ay lalo lamang nagparamdam sa kanya ng pagkabigo. Pakiramdam niya ay isa siyang malaking pagkatalo at bagamat alam niyang wala siyang kakayahan para maging adventurer, patuloy pa rin siyang nagsasanay araw-araw sa pag-asang baka natural na ma-unlock niya ang isang sword skill o iba pang kakayahan. Paulit-ulit niyang hinahampas ang isang tuod ng puno gamit ang espada at naniniwalang kung mahahati niya ito, sapat na siyang malakas upang maging isang adventurer sa sariling pagsisikap at gayunpaman, hindi laging nagbubunga ang pagsusumikap kaya't ang tanging nakuha ni Light mula sa kanyang mga pagsasanay ay mga pasa sa palso. Napaupo siya sa lupa at lugmok sa pagkatalo at nagsimulang mag-isip kung naaalala pa kaya siya ni Lena. Sinabi ni Lena na babalikan siya pero sa lahat ng tagumpay at yaman na nakuha nito, hindi siya magtataka kung nalilimutan na nito ang kanyang pangalan at mukha. Biglang lumapit ang isang batang babae na nagngangalang Alo kay Light at dala ang isang tasa ng tubig para sa kanya. Si Alo ay halos ulila at dahil ayaw abalahin ng punong bayan ang sarili dito kaya't iniwan na lang siya sa pintuan ni Light isang araw. Nakita ni Light na wala nang mapupuntahan si Alo kaya't pinatuloy niya ito at mula noon ay magkasama na silang naninirahan. Sinabi ni Alo na tapos na siyang maghanda ng hapunan kaya't kung gusto ni Light ay pwede na siyang pumasok upang kumain. Masayang pumayag si Light at sa unang kagat niya ng pagkain at habang kumakain siya ay tinanong ni Alo kung kumusta ang ani nila ngayong araw at sinabi ni Light na maganda ang kita nila ngayon, lalo na't nakatuon na siya sa pagtatanim ng skill fruits kamakailan. Pinapaalala rin niya na inilagay niya ang mga skill fruits sa mga kahon na malinaw na may markang bungo kaya't sa kahit anong sitwasyon ay hindi dapat kainin ni Alo ang mga iyon, hindi alam ni Alo na delikado pala ang mga skill fruits. Kaya't napakahalaga ng babala ni Light o sana nga naging mahalaga ito dahil sa isang oras na ang nakalipas. Naikumpisal ni Alo na ginamit niya ang ilang skill fruits upang gawin ang nilagang kanilang kinakain ngayon, biglang natarante si Light at nagtanong kung sigurado ba si Alo na gumamit siya ng skill fruits at tumatango si Alo, at ayon sa sinabi ng banal na tagapagsalita na ang pagkain ng pangalawang skill fruit ay tiyak na magdudulot ng kamatayan. Biglang naramdaman ni Light na umiinit ang kanyang katawan at may masakit siyang naramdaman sa dibdib, kaya't inakala niyang ito na ang kanyang katapusan at bumagsak siya sa sahig at sa kanyang huling hininga, humingi siya ng paumanhin kay Alo at sinabi niya na kasalanan niya ito dahil inasahan niyang maiintindihan ni Alo ang mga marka kahit hindi pa ito marunong magbasa. Habang nakahiga at naghihintay ng kamatayan napansin ni Light na parang ang tagal ng kanyang hinihintay, kaya bumangon siya at laking gulat niya nang makita niyang maayos ang kanyang kalagayan at napansin ni Alo ang litong ekspresyon ni Light, kaya tinanong niya kung ayos lang ito. Dito lalo naguluhan si Light at kumain siya ng pangalawang skill fruit na dapat ay nakamamatay pero bakit buhay pa rin siya. Biglang nakaramdam si Light ng matinding sakit ng ulo at naramdaman niya ang lakas ng isang bagong kakayahan na pumapasok sa kanyang katawan, kasabay nito si Alo naman ay biglang nakaramdam ng matinding kirot sa kanyang katawan. Dahil kumain din siya ng nilaga at ibig sabihin ay makakakuha rin siya ng kakayahan, bigla na lang nakita ni Alo ang mga salitang lumulutang sa harapan ni Light at binasa ang impormasyon tungkol sa kanyang Knotmaster skill, bukod sa kakayahang magpatubo ng mga mani at ang skill ni Light ay nagbibigay rin sa kanya ng immunity sa lahat ng lason na may kinalaman sa mani. Nagulat si Light at tinanong si Alo kung paano niya nalaman iyon at sinabi ni Alo na nakikita niya ang mga salitang lumulutang sa hangin, kaya't napagtanto ni Light na nakakuha si Alo ng appraisal skill at patuloy na binasa ni Alo ang impormasyon ni Light at binanggit nitong may pangalawa na itong kakayahan at ito ang Sword God. Ang Sword God skill ay lubos na nagpapalakas sa lakas ng pag-atake ni Light kapag may hawak siyang espada at pinapataas din nito ang kanyang resistensya sa mahika. Kung totoo ang sinabi ni Alo ay posibleng natupad na ang pangarap ni Light. Gusto niyang subukan ito kaya't tumakbo siya palabas ng bahay at hawak ang kanyang espada at bumalik sa kagubatan upang alamin kung totoo ang kanyang bagong kakayahan. Itinaas niya ang espada at sa isang hampas lamang ay nahati niya ang tuod ng puno at pati na rin ang mas malaking puno sa likod nito. Sa puntong ito ay malinaw na napakalakas na ni Light at kinabukasan ay pumunta si Light sa bayan upang magtungo sa guild at maging isang adventurer. Sobrang excited siya dahil matagal na niyang pangarap ang makarating dito. Ang una niyang napansin ay ang notice board na puno ng mga bounty quest.
Kung matagumpay nilang makukumpleto ang isang quest at makakabili sila ng bagong kagamitan at masasarap na pagkain, ngunit ang paggawa ng pera ay hindi lang ang dahilan kung bakit narito si Light ngayon, gusto niyang malaman kung gaano kaepektibo ang Sword God skill niya sa labanan. Kung maganda ang resulta ay maaaring maging opisyal na adventurer na siya. Sinabihan ni Light si Aya na maupo muna sa isang upuan at maghintay habang kumukuha siya ng quest sa front desk. Habang wala si Light, ginamit ni Aya ang kanyang appraisal skill upang suriin ang lahat ng tao sa loob ng guild. Namangha siya sa iba't ibang uri ng kakayahang mayroon ang mga tao, ngunit nagulat din siya kung gaano kawalang kwenta ang ilan sa mga ito, tulad ng isang lalaki na may skill na nagdudulot ng pinsala sa sarili at bigla siyang nakarinig ng kaguluhan mula sa front desk, kaya't tumingin siya at nakita si Light na nasa gitna ng pagtatalo sa isa sa mga adventurer sa guild. Nakilala ng lalaki si Light bilang ang lalaking laging nagbebenta ng mani sa merkado at tinawag niyang mahina si Light at sinabing wala itong karapatan sa guild, pero hindi pinansin ni Light ang panlalait nito at sinabi lang kay Aya na pwede na silang umalis. Nainsulto ang lalaki dahil hindi siya pinansin ni Light, kaya't ang normal na reaksyon niya ay subukang atakihin si Light gamit ang kanyang espada. Ngunit dahil sa Sword God skill ni Light napabuti rin ang kanyang reflexes, kaya't madali niyang naharang ang pag-atake at nagulat ang lalaki dahil hindi niya inakalang kaya itong gawin ni Light, mukhang handa pa siyang kumuha ng kasong pagpatay sa araw na iyon. Nakita ng mga kaibigan ng lalaki na kayang ipagtanggol ni Light ang sarili, kaya't pinilit nila siyang umatras dahil hindi ito laban na kaya niyang ipanalo. Sinubukan ng lalaki na ang pangalan ay Jin na gawing biro ang kanyang ginawa at sinabing hindi niya talaga intensyon na saktan si Light. Umalis na sila ng kanyang mga kaibigan upang gawin ang kanilang unang misyon at hindi nagtagal, umalis din sina Light at Aya matapos makuha ang kanilang quest at pumunta sila sa Rocky Plains at sobrang excited si Light dahil maaaring makita niya sa wakas ang isang halimaw sa personal. Dahil delikado ang lugar na iyon at sinabihan niya si Aya na manatiling malapit sa kanya at hindi nagtagal, nakita nila ang kanilang target na isang slime monster na nasa malayo. Naghanda si Light na labanan ito at dahan-dahan siyang lumapit upang subukang sorpresahin ito, ngunit napansin pa rin siya ng slime. Kaya't nagdesisyon si Light na harapin ito ng direkta at mas malakas na siya ngayon kaysa dati. Kaya't umatake siya ng buong lakas sa slime at nahati ni Light ang slime sa gitna, ngunit aksidenteng naputol din ang lupa sa proseso. Masaya siya na ang kanyang kakayahan ay talagang kapakipakinabang sa labanan, ngunit napagtanto niyang kailangan niyang kontrolin ang kanyang lakas upang maiwasan ang anumang karagdagang pinsala. Pinuri ni Aya si Light sa kanyang unang matagumpay na quest, kaso upang makumpleto ang misyon, kailangan nilang hatiin ang slime at dalhin ang mga bahagi nito pabalik sa guild upang ipagpalat sa pera, at sinabi ni Aya na medyo masama ang pakiramdam niya tungkol sa paghiwa sa katawan ng slime, ngunit pinaalala ni Light sa kanya na makakabili sila ng pizza kung maibebenta nila ang mga bahagi nito. Sa puntong iyon ay sinantabi na ni Aya ang kanyang konsensya at nagsimulang i-dissect ang slime. Biglang narinig nila ang sigaw ng isang tao mula sa kabilang bahagi ng kapatagan at tumakbo sila papunta roon at nakita si Jin at ang kanyang grupo na inaatake ng isang napakalaking ogre. Pinili nila ang isang madaling misyon upang pumatay lamang ng slime at umuwi agad, ngunit hindi nila inasahang makatagpo ng isang ogre. Nang umatake ang ogre ay nagtalunan sila upang umiwas, kaso kahit na naiwasan nila ang unang atake, wala silang laban-laban sa halimaw na iyon at tinawag sila ni Light at tinanong kung ayos lang sila, at nang makita siya ni Jin, agad siyang nakaisip ng plano upang makatakas. Tumakbo si Jin at ang kanyang mga kaibigan diretso kay Light at medyo nalito si Light sa ginagawa nila. Pagdaan nila sa kanya ay napagtanto niyang ginagamit siya bilang bitag upang makalayo sila, at ngayon, ang ogre ay nakatuon na kay Light kaya't wala siyang ibang magawa kundi harapin ito. Ngunit para labanan ang ogre at doon ay napagtanto ni Light na magandang pagkakataon ito upang subukan ang limitasyon ng kanyang bagong kakayahan. Nang iwas-iwas ng ogre ang mace nito sa kanya at mabilis na tumalon si Light sa gilid upang umiwas, ngunit mapanganib ang laro niya, kaya pinaalalahanan siya ni Alo na ang Sword God skill niya ay hindi nagpapataas ng depensa. Ibig sabihin kung matamaan siya kahit isang beses at maaaring ikakamatay niya iyon. Sa kabila ng banta ng kamatayan ay tumanggi pa rin si Light na umatras at determinado siyang maging pinakadakilang adventurer sa mundo, at upang makamit ang layuning iyon kailangan niyang malalampasan ang hamon na ito. Sanay na siya sa bagong lakas ng kanyang katawan kaya't tumalon siya sa ere at habang sinusubukan na tamaan siya ng ogre, hinati niya ang mace nito sa dalawa gamit ang kanyang espada at anuman ang mangyari,
sisiguraduhin niyang makahabol siya kay Lena upang muling magsama sila. Sa isang mabilis na galaw ay ibinaba niya ang kanyang espada at pinutol ang ogre sa gitna at ang lahat ng ito ay nasaksihan ni Jin at ng kanyang mga kaibigan mula sa isang burol. Ilang sandali ang lumipas ay bumalik si Light sa guild upang ipagpalat ang kanyang mga nakuha sa pera. Hindi makapaniwala ang receptionist na nagawa niyang talunin ang isang ogre ng mag-isa. Bilang patunay ay ipinakita ni Light ang sungay ng ogre na dinala niya at bukod pa roon, sinabi ng mga kaibigan ni Jin na nakita nila ang lahat at sinigurado nilang nagsasabi ng totoo si Light. Naniniwala ang receptionist kaya't sinabihan si Light na maghintay sandali habang kinukuha ang kanyang gantimpala, samantala ay muling nagpasalamat ang mga kaibigan ni Jin kay Light sa pagsasagip sa kanila. Bigla na lang nagtipon ang isang grupo sa harap ng guild kaya't tinanong ni Light kung ano ang nangyari. Ipinaalam sa kanya ni Jin na bumalik na ang S-rank party at ito ang parehong S-rank party na sinasalihan ni Lena, at ito ang unang pagkakataon na nakita niya ito sa loob ng 3 buwan at lumapit si Light kay Lena upang bumati, ngunit ang tugon ni Lena ay hindi ko kailanman nakilala ang lalaking ito sa buong buhay ko. Kaso dito muna matatapos ang recap natin sa bagong anime na ito, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.